花起舞影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月映怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Hindi ako nakakatiyak. Ngunit ang suliraning ito ay may kinalaman sa nalimot na digmaan sa Chongkang. Hanggat hindi yun nalulutas, ang dakilang puno ay hindi tiyak na ligtas. Kamahalan, gawa na pong may himalang gamot para sa inyo. Sa ngayon, maayos naman ang aking pakiramdam. Kaya itabi mo na yan. Mahina po ang inyong pangangatawan. Ayon sa emperador, kailangan nyo ng inumin to. Sana po, kamahalan, wag na po akong pahirapan. Baka masyadong mapait yan kaya ayaw ng inang kamahalan. Itabi mo muna. Ngunit kamahalan. Ano man ang mangyari, akong bahala. Sige na. Anak, ako lang naman ang inaalala ng emperador. Kaya susundin ko na lang siya. Umalis ka na. Magmula sa araw na ito, ang iyong buhay, kahit ang iyong kamatayan, wala na iyong kinalaman sa kaharian ng Tianshuan. Kung wala na tayong kailangan pang talakayin, maaari na kayong umalis. Sandali lang, kamahalan. Alam kong pagod ka sa iyong mga naging gawain. Magpahinga ka na. Subalit, may nais lang sana akong hilingin. Kung maaari sana, paunlakan mo ko. Kung wala kang gagawin, nais kitang makasama. Dahil sa pagmamadali, hindi ako nakapag-ikot. Tiyak kung alam mo ang pasikot-sikot dito. Kung papayag ka at hindi abala, samahan mo naman ako. Ang mga tauhan ko ay nasabihan ko na. Nasamahan ka saan ka man magtungo. Subalit, nais kitang kasama. Hindi ba maaari yun? Prinsesa, huwag mong dungisan ang sarili mong dangal. Ang lakas ng loob mo magpanggap bilang prinsesa ng Xuanji. Dakpin siya!
Chu. Ang tinutukoy ni Prinsipe ang nagpanggap na si Folian. Si Fuyo yon. Ikaw at si Folian ay kapwa nagsabuatan. Upang iligpit ako, tama? Nagkakamali ka. Akin ang sagisag ng Lilang Phoenix at ibibigay ko sa iyo ang buong mong labi. Naibuhol mo ba ng mahigpit ang iyong sinturon? Ama, kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi ko napag-aralang mabuti at naatraso ang paghahatid kay Folian dito sa palasyo. Hindi alam ni Fuyo ang tungkol sa aking pagkatao. At hindi lang siya basta magpapanggap ng ganon. Kayo po ang kabanal-banalan ng 5 kaharian. Maging makatuwiran nawa kayo sa isang gaya niya. Kamahalan. Mula pagkabata, wala akong hiniling sa inyong anuman. Ngunit ngayon, maawa naman kayo sa kanya at hayaan nyo na lang. At kung may kailangan kayong parusahan, ako na lang ang parusahan nyo. Pinakawalan ko na ang dalaga. Iniwan ko na sa kanyang mga kamay ang kanyang buhay at kamatayan. Kamahalan. Si Fuyo, pabantayan mo sa mga kawal. Opo. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Kapag nagtagumpay ka sa ipinagagawa ko sa'yo, maaaring maungusan mo na si Wuji at matutupad ang iyong pangarap. At kapag nangyari ang bagay na yun, papayag ako na maging iyong kabiyak. Kung ganon, aasahan ko yan. Nagtagumpay ka sa ipinagagawa ko sa'yo.
Tatanungin ko itong malaking utang na loob. Basta para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Kahit na yung kaisa-isang babaeng ayaw mo, ay iniligpit ko na rin para sa'yo. Ikaw kaya? Ano naman ang pwede mong gawin para sa akin? Si Fuyaw, bihasa sa paglaban, pambihira ang kanyang galing. Kahit ikaw, nagtamo ng pinsala mula sa kanya. Paalala lang, kung umasa tayo sa kakayahan mo, nakatitiyak akong hindi mo siya matatalo. Mabuti na lang at may naisip akong paraan. Inutusan ko ang aking tagasilbi upang galawin ang pagkain niya. Kaya madali mo siyang nahuli. Kung wala ang aking tulong, ano kayang mangyayari? Nag-uusap kaya tayong dalawa ngayon? O sige. Yaman din lang na mahusay ang pananaw ng prinsesa. Walang dudang magiging madali sa'yo na matakip si Wuji. Talagang? Prinsesa, huwag kang magalit sa akin. Naaawa lang ako para sa'yo. Ayaw lang din naman ni Wuji na pakasalan ka. Bakit kailangan maging mabuti ka pa sa kanya? Isa pa, hindi lang naman siya ang tanging maharlikang tagapagmana ng Tianquan. Kung sakaling pakakasal ka sa akin, hindi kita bibiguin. Nakalimutan mo na ba agad kung anong pinag-usapan natin kahapon? Kapag ikaw ang nagmana ng trono, pakakasalan kita ng walang pag-aalinlangan. Kailangan ba talaga maging babae ka niya? Oo. Mula pagkabata, pinakamatalino ko sa magkakapatid. Pagdating sa ganda, ako ang una. Lubos akong kinagigiliwan ng mahal na Reyna. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ako ang panganay sa magkakapatid. Naunang ipinanganak sa akin ng 1 taon si Feng Jingxi. Kaya kahit na matindi ang pagnanais ko, hindi ako magiging reyna. Kahit na kailan, hindi pa ako nagpadaig kahit na kanino. Ngunit kahit anong gawin ko, mayroong isang bagay na hindi talaga mapasa akin. Kahit na anong sikap ko pa. Ano pang kailangan? Hanggang ngayon, nananatili pa rin akong ikalawang prinsesa ng kaharian ng Xuanji. Kaya naman, ang nais ko lumuhod sa akin ng buong 5 kaharian. Kahit ang reyna ng Xuanji ay luluhod sa aking harapan. Nais ko maging imperatris ng kaharian ng Tianquan. Pumayag ako na makipagtulungan sa'yo dahil sinabi mo sa akin noon, magiging hinirang na prinsipe ka. At kahit na minamahal ko pa si Wuji, handa akong kalimutan siya upang maging imperatris ako. Subalit ngayon, hindi pa rin ikaw ang hinirang na prinsipe. Hindi mo tinupad ang iyong bahagi. Kaya huwag ka nalang umasa. At paano kung makuha ko ang katayuan niya? Sakaling mang matupad mo ang iyong pangako,
agad mo kong magiging kabiyak. Kamahalan! Anong nangyari? Anong balita? Kamahalan, nahuli po namin si Chowling. Ang sabi po niya, tinangay raw ng Prinsipe Yi si Fuyaw. Ano pang nalaman mo? Ang sabi pa niya, nilason raw po nila si Fuyaw. Kaya maaaring... Kamahalan, sandali po! Alam ko nag-aalala kayo kay Fuyaw. Ngunit sinasadya tong gawin ni Prinsipe Yi. Kung mag-aaway ang maharlikang magkapatid, maaaring magsimula ito ng malaking gulo sa palasyo. Maharlik ang kapatid. Lagi na lang ako nagpaparaya dahil iniisip kong magkapatid kami. Ano pang mga tinatago niya na hindi ko nalalaman? Ngunit nagawa niya saktan si Fuyaw ng ganun-ganun na lang. Hindi ko na siya bibigyan ng huling pagkakataon. Kahit sagana ng ginto at pilak ang Swanji, wala naman silang mga batong jade. At sa tingin ko, hindi sila makahahanap ng ganito kagandang bato sa 5 kaharian. Ipadala niyo agad ito sa tahanan ni Prinsesa Folian. Opo. Hindi ka pa alis? Kamahalan, narinig ko hinahanap daw ni Prinsipe Wuji ang nagpanggap na Folian. Nagkakagulo na sa palasyo. Sabi pa nila, banaag daw sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala. Ah, ganun ba? Kung ganun, titiyakin ko na ang mga taong malapit kay Wuji ay mahihirapan. Sa ilalim ka na sa sumpa ng aking karayom.
Hindi ito maaari. Hindi. Hindi. Tabi! Paumanin po. Ngunit kamahalan, hindi kayo maaaring tumuloy na walang pahintulot. Kapag nagpumilit po kayo, lalabagin po ninyo ang tuntunin ng mga maharlika. Pakiusap, kamahalan. Kapag nagpumilit kayo, wala kaming magagawa. Kung hindi patupad ang tuntunin, kapag may nangyari po sa inyo masama, kami po mananagot sa mga emperador. Alis! Kamahalan! Patay ko siya! Fuyaw! Dumating ka. Narito na ako. Fuyaw! Fuyaw! Ang patayin ka ay hindi sapat upang mapatawad ka. Ngunit ang mabuhay ka ng ilang sandali pa ay hindi ko nahahayaan pa! Kamahalan! Huwag mo ninyong gagawin yan! Bitiwan mo ako! Kamahalan! Humilahon ka! Tama na po! Pigilan! Kamahalan! Bilang kautusan ng emperador, si Prinsipe Pingrong ay pinatatawag sa palasyo. Kunin niyo siya! Tama na po! Pakiusap! Kamahalan! Kamahalan! Tama na po! Pakiusap!
Kamahalan, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako, Ama. Si Wuji, nais akong paslangin ni Wuji. Ama! Kung nais kang patayin ang iyong kapatid, kanina niya pa yung ginawa. Bangkay ka na ngayon. Ama! Alam mo kung anong iyong naging pagkukulang? Hangad mo ang katayuan niya. Hindi kita masisisi sa bagay na iyon. Subalit, hindi sapat ang iyong katalinuhan. 10 taon na malagi si Wuji sa Cheongkang. Inakala mong may pagkakataon ka na. Ginawa mo lahat upang magkaroon ng kapanalig. Ngunit anong napala mo? Hindi mo nga kayang talunin ang nagpanggap na Folian. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa maharlikang angkan ng Tianxuan? Ang ating dangal! Kapag umabot ang pangyayaring ito sa taong bayan at hukuman ng kaharian, kapag nangyari yun, paano ka magpapaliwanag? Ama, alam ko may alam kayo paraan, di ba? Alam ko may paraan kayo. Sa ngayon, pagbibigyan kita. Dahil isa ka pa rin sa aking mga anak. Ngunit, Ama! Ama, bigyan niyo ako ng hustisya! Bigyan niyo ako ng katarungan! Pakiusap, Ama! Ligtas na siya. Fuyaw, narito ako. Huwag kang mag-alala. Fuyaw! Wuji, halika sandali. Paano siya nasugatan ng ganon? Naging disipulo na sinag ng bituin si Prinsipe Yi. May kakayahan siyang hindi ko binigyang pansin. Bihasa pala siya sa pamamaraan ni Xingwei. Hindi ako nag-ingat. May kakaibang lason siyang taglay. Dagdag pa ang sumpang meron sa katawan ni Fuyaw. At sa dami ng lason sa katawan niya, agad na bumigay ang katawan niya. Subalit, nakikipaglaban ang lason ng katawan niya sa iba pang mga lason. Subalit, nagiging mas matindi ang lason na yon. At kung magtatagal pa to, baka... Takot kang ano? Ano bang tinatatakutan mo? Natatakot akong malagi sa panganib ang buhay niya. Alam kong may magagawa ka. Magagamot mo siya, di ba? Kamahalan, lumabas po ang inyong ama. Nagtungo siya sa bulwagan at nagbigay ng kautusan. Kailangan niyo magtungo roon. Pinamahalaan ko ang mga tauhan ko upang magsiyasat. Ang taong nanakit kay Prinsipe Yi ay siya ring nagpanggap na si Folian. Ang pagkakamaling ito ay nangyari dahil sa aming kapabayaan. Patawad po, Kamahalan. Nagpanggap siya bilang Prinsesa Folian at sinaktan pa niya ang isa sa mga prinsipe ng ating kaharian. Ang parusa niya, kamatayan. Subalit, Kamahalan, itinakas ng prinsipe ang babaeng yun. Dahil sa kanyang ginawa, makakasama ito sa inyo. Ang mahal na prinsipe, ano kaya ang kanyang kinalaman dito? Ministro Duan, anong ibig mong sabihin? Iniisip mo ba nakipagsabwatan siya doon sa babae? Upang iligpit ang sarili niyang kapatid? General Lei, huminahon ka lang muna. Ang sinabi ko lang naman, itinakas niya ang babae. Nais ko lang nabigyan ng pansin ang pagsiyasat sa nangyari kanina. Sinaktan ng may sala si Prinsipe Yi, kaya kailangan siyang parusahan. Hanggat may pagkakataon pa, hindi siya maaaring patakasin. Dakpin ng babae at agad siyang bitayin. Ang tungkol kay Wuji, saka na pag-uusapan. Kamahalan, nasa palasyo ng Yangshan ng babae. Anong problema? Natatakot ba kayong magtungo roon?
Ama. Mahal na prinsipe, ang babaeng salarin na nagpanggap bilang si Folian ay lubhang nagkasala. Naatasan ako na siya ay takbin. Nabalitaan ko iniligtas mo siya. Nasa pangangalaga ko ngayon si Fuyaw. Ngunit kung dadakpin siya, hihilingin ko sa aking amang maghintay sandali. Mag-uusap kami ni Ama. Makakaalis na kayo. Tumayo ka na. Salamat, Ama. Marahil nakarating na sa inyo ang nangyari sa aking kapatid. Maraming paraan upang lutasin ito, Ama. Ngunit, isa lang ang paraan upang wakasan ito. Matatapos ito kapag namatay ang dalaga. Sa ganoong paraan, wala nang makaalam kung ano talaga nangyari sa inyo. Bukod pa ron, wala ring may pakialam sa katotohanan. Alam ko naman na ayaw niyong mabahira ng pangalan ng maharlikang angkan. Alam ko rin na hati ang pananaw niyo ngayon lalo't nasaktan ng isa sa inyong anak. Ngunit alam ko rin may di makatarungang pagdakip na nagbigay ng takot sa karamihan. Maaaring patawarin niyo na lang ang nagkasala. At mas lalong hindi niyo dapat akusahan ng isang walang muwang na babae. Walang muwang? Hindi mo maaaring sabihin na wala siyang muwang. Ang hinirang na prinsipe ng Tianshuan na gawang paibigin ng pangkaraniwang dalaga. Malaki ang kanyang naging pagkakamali. Mula nung sandaling mahulog ka sa kanya, nagkasala na agad siya. Dinadagdagan mo lang ang kanya kasalanan sa patuloy mong pagpupumilit na patawarin ko ang dalagang yon. Naalala mo? Mula nung maliit ka pa, hindi ba't itinuro ko na sa'yo, hindi maaaring magkaroon ng kahinaan ang anak ng emperador. Sinanay kita sa pakikipaglaban, sa kasamaang palad, hindi ko nabanggit sa'yo ang tungkol sa pag-ibig. Maraming mga emperador at hari, pati na rin mga mandirigma, bumagsak sila ng dahil sa pag-ibig. Kaya dapat, ang bagay na yon, kalimutan mo na habang maaga pa. Tiyak akong galit ka. Subalit, darating ang araw na mauunawaan mo rin ako. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kabutihan ng Tianshuan. Ama! Huwag naman! Huli ka na. Diyan ka lang! Kapag umalis ka rito, tiyak ako magsisisi ka. Ama, patawad. May kailangan ako iligtas. Kaya di niyo ako mapipigil. Sino mang humarang ay tuturing kong kaaway. Di ko kaaawaan ng sino mang humarang!
Kamahalan, ang prinsipe ay... nagawa ng makalabas sa unang hanay at anumang sandali makakalabas na siya. Mahal na prinsipe! Nasaan si Fuyaw? Tila lumalala ang lagay niya! Anong gagawin natin? Kailangan natin umalis. Dali! Opo!心锁，有道说来心若秋，唯愿寒蝉战马参透。梦为星球赐我爱着半生朝露。Malaking gulong nangyari kanina. Kailangan ko muna umalis ng bayan. Tiyak na hindi ito matatanggap ni Ama. Ano't ano man ang mangyari, ipaalam mo agad sa akin. Opo, kamahalan. Matyagan mo rin si Prinsipe at Polian. Tiyak may binabalak sila. Pag wala na ako, ingatan mo sarili mo. Huwag po ninyo akong alalahanin. Kaya lang, kayo ang inaalala ko. Mag-ingat kayo sa paglalakbay. Isinilang na mapalad si Fuyaw. Huwag niyo po siyang alalahanin. Sige na. Naisip ko lang na kung magmakaawa ko sa aking amang emperador, baka hindi niya idamay si Fuyaw. Nagkamali ako. Hindi mo man lang sinubukan. Hindi. Labis ako nagtiwala sa aking sarili. Halos mapatay ko siya. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Taglay ng katawan ni Fuyaw ang maraming lason. Yun ang nagpalala ng lahat. Sa ngayon, ang lasong nagmula sa sumpa ni Pingrong ang talagang nagpahamak sa kanya, kaya wala siyang malay. Sana matagpuan na natin agad ang halamang gamot upang mawala na ang lason kay Fuyaw. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita.
只因是你让命中注定毁了手，也只因是你才能让我得了救。风吸引着另一场风暴失了控，错引起了另一遭错过扑了空。眼底漫游暗河捉弄，埋过纸上的渴求。我的影子在这个世界漂流，灰尘在云霄之中逐渐隐没，来来去去我的心谁也不懂，等你照进我的窗口。只因是你让命中注定毁了手，也只因是你才能让我得了救。眼底